Yak at Percy Lapid. Percy Lapid. Hahataw sa balita at komentaryo. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita. Basta tabloid. Hataw. Magandang umaga mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Po si Peter Talastas. Magandang umaga po at welcome po sa Hataw sa Balita at komentaryo ni Kajeria at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Gaya po naman ang dati mga kaibigan. Diyan lang kayo, dito naman kami. Lalo na po yung mga nakikinig at nanonood sa atin sa live streaming. Ipagbigay alam ninyo na tayo po ngayon ay pansamantalang off the air sa radio. Sa AM radio. Mangyari po, kinalulungkot naming ibalita sa inyo na pagagandahin ang 8-try media. Kaya maghintay lamang kayo. Abangan ho ninyo yan. Medyo tatagal ng konti yan. Mga isang buwan siguro abutin tayo, no ha? Sapagkat inaayos na po ang mga transmitter at mga antena na gagamitin po, no ha? Baka magulat sila. So, mga kaibigan, yung pong mga nakikinig sa atin, mapapakinggan nyo kami sa internet. Kaya ipagbigay alam po ninyo, baliktad na ngayon Yung mga nakikinig sa atin sa ibayong dagat, sila ngayon ang magbabalita sa mga kamag-anak nila dito. Ang ganda. Kung paano tayo mapapakinggan dahil sa internet sa internet po, live na live kami. Araw-araw din po yan. Walang puknat hanggang magbukas na po yung ating bagong transmitter na napakalakas po. Walang kasin lakas. Samahan po ninyo kami hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Siyempre po, punong-puno tayo ng mga issue na ating pag-uusapan. Kanina pa nga nanggigigil si Peter Diyan sa palengke ng ng San Andres. Sa krimen sa Maynila, na wala daw krimen sa Maynila. Maayos daw ang peace and order. Yung nagsabi nung maayos ang peace and order sa Maynila, paglabas nung anak niya kinabukasan sa bangko, diyan sa Adriatico, inagaw yung bag. Naku po. At nandyan din po yung grabe ang traffic. Alam ba ninyo, nagbago ako nakarating dito 2 oras po. Sana nag-Hong Kong na lang ako Kung alam ko lang Oras lang. Di ba? Hindi, 2 oras din halos siyempre, di ba? Mahigit 1 oras, mga 1 hour, 45 minutes. Nasa Hong Kong na ako. Ito studio mula sa bahay, 2 oras. Para kamuwi ng probinsya, no? Tapos wala si Juan. Yung Francis. si Francis Tarantado ba yan? Ano? Pangalan niya? Tulinato. Tolentino. Mari din po kami yung tumawag. Yung mga alam niyo naman, si Bal tumatawag sa atin yan. Nakikinig sa New York yan. Yung Saka si iba pa. Oscar de Jesus. Si Oscar. Pero pwede rin ho kayong tumawag sa amin sa 412-0288. At 0977 naman, 342-1644 ang ating text line. Ganun pa rin As usual tayo, business as usual. Broadcast as usual. At alam niyo, itong pansamantalang pagka off the air natin sa AM, ito ay
malaking pagbabago kasi. Ang ganda niya. Di ba? Gaganda po pakinig nyo eh. Oo. Surpresa ba yan? Oo, wala na ho yung nagtitinda ng popcorn. Ay, nagluluto. Sabi? Nagluluto ng popcorn. Di ba? Wala na Wala mga na mga ganun-ganun tayo. kumukulog-kulog. O, wala na yung pagligo mo ng LRT na wala ka na. Hanggang diretsong daan lang ha, pag lumili ko, wala agad. Bawal lumiko eh. Tuwid na daan. O, diretso na natin ito. Di ba? Mahirap naman. Kawawa naman yun. Ang dami kasi nagreklamo rito. Di ba may programa rito yung sumusunod sa atin? Kayamanan ay kalusugan. Marami raw silang natanggap na complaint. Ang sabi, ano ba ang gamot? Saan? At ano ba ang sakit nyo? Dumudugo ho tenga namin. Sa pakikinig. Yung pala yung programa ang dahilan ha. Hindi programa, yung, signal. istasyon. Oo. Yung signal, kailan maayos ang signal mo eh. Di ba? Oh, mga kaibigan. Sayang naman yung mga Ganyan sinasabi mo kung hindi ka napapakinggan na maayos eh. Oo, ang dating natin eh, mataang matamis eh. Hindi na mawala namang ngongo dito. Yung restaurant na bago dyan, baka hindi nyo pa napuntahan. Yung sinasabi ni Mang Peter. Oh, may restaurant eh. Oo. Eh di ba yung ngongo? Ako hindi ko maintindihan. Yung ngongo yata, hindi nila alam na ngongo sila eh. Ngongos restaurant. Di ba? Ah, Maraming ganun eh. hindi sila conscious, no? Yun doon sa Tondo, ako, Sus Mariosep. May bata nung araw doon eh. Ano? Pag nadaan sa madalas kami nagkakantahan eh. Ah. Pag nadaan doon sa may bahay namin at may nagkakantahan, Ah. pumapasok yung kumakanta yung ngongo, yung bata. Oo. Galing ah. Galing. Ang taas ng boses eh. Oh. May ano ha? Ay, ibang Walang ngongo. ano ha? Yung ibang ngongo, Inferiority. mas madaldal pa yun. Oh. Madaldal. Oh. Yung konsyel nga dyan sa Tondo. Si ano? Si, Ano si Enward An. Oo. Si Edward Anma. Sa grupo. Sa grupo. Yes. Pinakamadaldal yun. Unsihal, Edward An. Enward An. Tapos Yan po. laging tanong sa'yo, Lino, naiintindihan ba ako? Lagi yun ang extra niya. Ikaw pa tinatanong Oo. Di ba meron nga umorder sa restaurant? Ngongo eh. Sabi, waiter, niyani ito. Ano yun, sir? Sumagot yung waiter eh. Ano yun? Nilolo mo mao? Amay, hindi ho, sir. Oo. Ngongo rin ho ako. Sabi nung waiter. Ang ano ma? O sige, may mo hamburger. Hamog. Di umorder ng hamburger. Tapos, merong isang customer. Tinawag din siya. Waiter, halika nga. Ano ho yun, sir? Narinig nung ngongo eh. Nagalit. Di ba? Ano no ano to tapos nung waiter, tinawag niya ngayon ulit. Yung waiter. Waiter, liyan ino. Nolo mo ano? Ano yun, sir? Ngongo rin. Bakit hindi ka naman ngongo nun? Siya ho niloloko ko. Yung isa pala niloloko raw niya. Hindi, may restaurant. Dito sa Quezon City yun. Oo. Oh, Ngongo. nakakatuwa naman eh. Ngongos Restaurant. Ang may-ari, ngongo. Oo. Pati mga empleyado, kinukuha niya ang unang-unang requirement, kailangan ngongo. O, yung mga waiter, ngongo. Tapos yung Ba, menu. maganda, no? Oo, may employment opportunities. yung Nakakagawa ngongo. siya ng isang community ng mga ngongo. Oo. Hindi ba? Oo. Na Yung menu, natutulungan niya. Yung Productive menu niya, sila. Oh, ang pagkaka-spoil doon sa mga menu, pangongo. Ano Kaya ba? pag binasa mo, kahit di ka ngongo nalabas mo. Tokwat mamoy, kalagay doon. Nakalagay. O kaya, spaghetti. Yan. Yun. Yun ang mga tirada doon. nilangamba ka. Na-feature Nilangan maka. yan sa isang na-feature sa isang TV program. Hindi ko lang matandaan yung pangalan ng restaurant eh. Ngongos. Oo. Alam mo yun, mabuti. Ayan ba, handicap ba yan? Yung pagiging ngongo. Congenital defect. Oo, syempre. Handicap in a sense na medyo hindi ka maiintindihan. Pero pagka yung ngongo na Meron pa niyan, yung grabe niyan, yung puro iba yun. hangin ang lumalabas. Hangin. Kasi may degree kasi yung pagiging ngongo. Merong isa, di ba, pag naoperahan ka, Ang lakas ng hangin eh, di ba? Mahaba buhay niyan. Sa ilong. Mahaba buhay. Puro hangin mabatok dyan eh. Isipin mo, kaya mahaba buhay yung mga ngongo. May ano yun may degree pala Broadcaster yan. ba yan? Si Ngongo, kasama ni John De Leon, di ba? Ang tanda na nun.
Patay na yun. Oh, pero yun, tumanda yun. Oh, nung nasa DCME ako, 19, siguro, mga bago mag-revolution eh. Ay, nasa akin yun eh, si Ngongo. Yung nanggaling kay Johnny De Leon nung araw. Eh kasi nga, wala na si Johnny De Leon, wala na siyang mapuntahan ng mga Hanap buhay, oo. Oo, lagi nagpupunta doon sa program ko. Kinikwento sa akin ni Rod, nang pumalit siya kay, si Rod lang pumalit dyan eh, kay Johnny De Leon. Hindi niya nakinuha yan. Sabi niya kasi, marami ng siraulo kasama ko. Kasama, nagkukunik po yung siranguso. Puro na kami sira rito. Sa inyo ulo lang, sa kanya Hindi na panguso. kinuha. Hindi na kinuha na Hindi, yan. kawawa naman yun kasi nga, dati kaya ng may edad na trabaho. yun. Inabot ko yung taga may edad na, mahina na nga katawan eh. Yung Payat-payat nun eh. comedian nung araw sa Opera House yun. Ay, matanda na nga kung Opera House days pa Diyan yan. silikat dyan sa Opera House, si Ngongo. Oo. Yan. Tsaka talaga ang pangalan ng lahat ng ngongo talaga, no? Oo. Generic. Oo. Oo, di ba? Hindi kaklase ko nun. Hindi, ang tawag naman nila, nung maliit kami, si Miego. Bakit? May guhit dito. Tawag namin si Miego. Saan na si Miego? Buhay pa ba si Miego? Oy, pinagtatanong araw ako. Si Benny. Asan si Benny? Ayan po mga kaibigan eh. Ha? Okay. Yan, nagagamot na yan. Pero hindi yata Ay, lahat. hindi. Yung ngongo yata hindi naaalis. Hindi, may ano nga daw. Naisasara lang. May degree daw, merong pwedeng Yun pati yung speech ma-correct, pwedeng May tahi na rito eh. Pero ngongo pa rin ang labas. eh. Kasi yung sa ilalim, butas. Yung alangala. Hindi pwedeng tapalan. Ha? Hindi pwedeng tapalan. Hindi kaya ng bulka sila. Ay, pero yung isang kilala ko ngongo, pati ang speech niya na-correct, pati itsura niya. Ay mabuti naman. Si Hindi, Er. napag-uusapan lang natin kung ito nga mga taong ito, nakagagawa sila ng isang Aba, oo. komunidad. Naging creative sila. Kasi alam mo, yung Hobbit House, Oo. doon naman mga unano. Namin nun. Di ba? Alam mo yan, nung buksan niyang Hobbit House, mga 1977, nandun ako nung, kung di ako nagkakamali, kundi 77, 78, nagumpisa yung Hobbit House. Itong mayari ng Father's Mustache nung araw, yan ang number 1 folk house nung araw, nung 70s. No ha? Mapunta tayo sa ganitong usapan bago tayo sa kalechihan, ano? Itong mga kalechihan ni Francis Tarantado. Ha? Itong matapang na ang tapang ng taong yan eh. Tapang ng apog. Hindi, isipin mong pagkatapos mong tarantaduhin yung traffic, pabayan mo. May pa-traffic. Eto nga, inabot ako 2 oras. Buti nga, umabot pa ako rito eh. Alam mo, pagkatapos tatakbo kang senador. Guguluhin mo buong bansa, walang Sabi hiyay, nga pati natin, batas. track record ang kailangan eh. Hindi trash. Sa mga kumakandidato eh. Hindi ba? Anong i-offer mo? Trash record. Para ka ihalal ng taong bayan. Ano ang iaalok mo? Traffic record. Para ka bilhin. Hindi ba? Kumbaga Traffic. sa bulok na siya eh. Gusto pa mabili. Balik tayo dun sa Hobbit House. Makwento ko lang kasaysayan yan. Diyan ko nung araw nakikita yan si Atienza. Kumakanta pa ako nun. Hindi ko pa kilala yan eh. Lito Atienza. Alam ko lang siya si Lito Atienza siya, dating bayanihan dancer at barangay chairman. Kupitan ng barangay at saka PR ni Bagatsing ng araw. Kupitan ng barangay. Yan po, ay si Lito Atienza, kabarkada nila yung may-ari nun eh. Ang may-ari ng Hobbit House, Amerikano. Si Jim Turner. Ngayon, yung mga unano, dito pala pinakamarami niyan. Sa Pilipinas. Akalain mo makita niya yung potential niyan ng mga unano. Kasi ano siya, Peace Corps siya. Peace Corps volunteer. Oo, nung araw, Peace Corps volunteer. Yung mga nagpupunta rito CIA, di ba? Nagpapanggap na Peace Corps. Ngayon, yan po, nakita niya sa maraming lugar na pinuntahan niya dito sa buong Pilipinas, ang daming unano. Kaya ang ginawa niya, nagtayo siya ng bar. Although dun sa My Father's Mustache,
Itong bar na tinayo nila, itong Hobbit House, Folk House, may mga kasosyo, magkakasosyo sila. Magkakasosyo sila dyan. Ang isang, yun ding mga kasosyo niya dyan, ang nagpapatakbo rin at nag-ooperate din ng My Father's Mustache. Alam nyo, pag sinabing galing ka ng My Father's Mustache, Iba yun. ano ka nun? Sikat. Medyo ano ka na nun. Angat ka dun sa iba. Oo, kilala ka na, nasa antas ka ng mataas na kwan. Sa hanay ng mga folk singer nun. Kung sa bagay, during that time, kokonti pa mga folk singer eh. Oo. Iilan-ilang piraso kami, kaya kahit saan kami magkita, magkakakilala kami. Alam mo kaagad kung sino yung mga kamukha mong kumakanta rin na folk singer. Ang tawag nung araw dyan, folk singer eh. Ngayon, ang tawag na nila, iba na. Kasi hindi na folk song yung mga kinakanta na kung ano-ano, di ba? Tawag na acoustic, di ba? Acoustic. Sila na yon. O, nung araw yan, kukunti kami. Yung Father's Mustache, baka hindi nyo na itatanong. Diyan nagsimula si Rico Puno bilang solo singer. Kasi dating banda yan eh. Si Rico, bukalista ng banda yan. Sa Angeles yata tumutugtog. Yung ding banda na yon na sinamahan ni Rico Puno, yun din ang sinamahan ni Florante de Leon. Yung banda rin na yon sa Angeles City. Ang pangalan yata, Star Band eh. O ngayon, nung mag-solo sila, yan si Rico Puno, dyan unang ano yan, Kumanta. pumuesto yan bilang folk singer. At malaki na kagaguhan ni Rico Puno sa ulo nun. Kumakanta yan eh, magaling mag-show eh. Kahit solo siya eh, nagigitara eh. Kakanta. In between nung kanta niya, merong bigla yan tatayo eh. Mag-CCR muna eh. Ba? Isipin mo na, maintain niya yung crowd. Oo. Totoong nag-CR ha. Tapos babalik. Itutuloy yung kanta. Sandali lang, mag-CCR ako. Nakakita ka ba nung ganun singer? Kaya may talent eh. Si Rico Puno talaga may talent, di ba? Ang pangit nga ng mukha eh. Kaya lang, talagang may talent. Pero ang paniwala ni Rico, gwapo siya, di ba? Oo. Di ba? O, kita mo na. Si Florante, dyan din. Nanggaling. Pero sila, mga nauna sa akin. Nauna dun sa mga kasabayan ko. Kasabay ko na yung Asin eh. Sila ko ano. English pa pangalan ng grupo nila nun eh. Yan si Lolita Carbon, Oo. si Mike at saka si Cesar. Si Cesar yata yung napatay eh. Nung araw eh. Tatlo lang yan eh. Si Lolita, si Mike at si Cesar. Ang pangalan nila nung araw, Salt of the Earth. Nung nag-recording sila, binago yung pangalan. Ginawang Asin. Ayan si Freddy Aguilar, para sa hindi man nakakaalam, yan naka-base yan sa Olongapo. Although, bago siya nag-Olongapo, before martial law, dito siya sa Maynila. Diyan tumutugtog yan. Ang kasabay naman niya, yung kuya ko naman, Oo. na pumanaw na. Diyan kumakanta yun, sa Santa Mesa sila. 15 pesos lang ang budget nila nung araw. Hindi, mabalik tayo dun sa Hobbit House. Yun ang pinagsimulan yung My Father's Mustache. Although meron pang ibang mga folk house na nauna ron. Diyan sa UP, meron yata dyan eh. Sa UP. At kung saan-saan pa. Pero naging prominent nung araw na lugar, yung My Father's Mustache. Kailangan makakanta ka ron. Dahil pag hindi ka nakakanta ron, hindi ka kasali sa parada. Marada. Kumbaga sa piyesta, may parada, di ba? Hindi ka kasali ron. Hindi ka kasali. Di ba? Parada. Di ba meron pang banner doon? Hindi kasama pangalan mo ron. Pag hindi ka kumanta sa My Father's Mustache. Hindi ka kasali. Ngayon, naitayo yung Hobbit House. Ang totoo niyan yung Hobbit House nakinagis na nila dyan sa Mabini. Oo. Hindi yun ang talagang Hobbit House Nasa tapat nun. Meron doon bahay na luma nung araw. Pero bahay ng mga mayayaman, siyempre. Na malalaki bintana. Yung puro bintana, ang mga bahay nung araw. Yun ang unang-unang Hobbit House. Ngayon, doon ko naman nakasabay
na bilang performer, ito sila Bobby Mondihar na kung tawagin Hiyas. Ang tagal na nun ha. Isipin mo yung Hiyas. Hiyas Band. Banda sila, grupo na folk group. Pagkatapos, medyo hindi yata naging magandang business doon. Nilipat yun dito sa kinagis na nilang Hobbit House sa Mabini. Doon nagmamariwana si Lito Atienza. Bakit? Sige. Kaya nga, kung gusto nyong tanungin yung tungkol sa legalization ng marijuana, pinakamagandang resource person dyan, si Atienza. Ba't di ka kumikibo? Nagpapanggap ka, di ka nagmamariwana, doon ka humihitit sa likod ng Hobbit House. Kasi may opisina ron sa likod nun barkada nila yung may-ari nun yung Amerikano, matanda na ngayon At saka si John Usmeña. Yan ang magkakajamming sa marijuana nung araw. Ngayon, martial law yun dyan nga po, natipo ni Jim Turner yung mga kwan Nakita niya yung potential ng mga unano. Kaya yun ang ginamit niya ng mga nagse-serve doon bilang waiter, waitress, mga unano. Noon totoong unano pa Ngayon, yung bandang uli, nahaluan ng pandak Bansot lang. Pandak lang Hindi naman pero unano. mas marami pa rin yung unano. Kasi iba-ibang klase yan Meron palang midget, merong kung tawagin, meron yung proportion naman ng katawan pero maliit Meron yung parang mga crispy pata, hindi ba? Yan si Paring Pidoy, yung naging manager dyan, bagong waiter nung araw yun dun. Ngayon nakita mo, lumaki pa si Pidoy. Ibig ko sabihin, yung pong mga unano na yun, nabigyan ng trabaho. Nakilala sila dahil yung Hobbit House, kilalang kilala sa ibang bansa yan. By word, walang promotion yan Wala kang makikitang namigay ng flyers siya, nagkabit ng kung ano-ano. Walang ganon. Kasi maging kami, parang bang feel at home kapag nandoon ka Ang katunayan, pag natatapos yung mga, halimbawa, tumugtog ka kung saan, may mga iba pa naman lugar. Ang tagpuan talaga yung Hobbit House Yun ang pinakahuling tagpuan nyo Doon lahat nagpupunta yung mga entertainer Yan, sumikat yung Hobbit House by word dahil sa mga dumadayo rito ng mga foreigner. Na nakikita yon. Hanggang sa na-develop nila yun, nakalain mo, nakapagpagawa na sila ng mga souvenir na nanggaling nga sila dun sa Hobbit House. Ito, ang pinakahuli. Dumating dito sa bansa yung singer na sikat ngayon, yung British, si Ed Sheeran. Yung street singer na sumikat, hindi ba? Yung ang taas ng boses. Ed Sheeran. Alam niyo ba yon? Pagdating dito, nag-check-in yata sa hotel. Dumiretso, hinanap kagad yung Hobbit House Tapos nag-jam doon, nagulat sila Mark Velasco Kasi regular pa rin naman hanggang ngayon si Mark Velasco, yun naman yung sikat na recording artist yun May pinasikat na kanta yun di ba? Yung English? English. Ano ba yung pangalan? Yung kanta niya. Siya ang inabutan ni Ed Sheeran. Nag-jam doon Kumanta sa stage Ordinary song yata. Ayun, Yun, kanta ni Mark Velasco yun. Yung Ed Sheeran, yung galing kumanta nun, di ba? Yung sumisigaw. Di ba? Gustong-gusto ng kabataan yun. Oo, gusto nila ngayon talaga yung puro sigaw ang kanta ngayon Hindi mo maintindihan kung ano lyrics, no? Yung pagdating sa taas, talagang isisigaw mo na Sa sobrang taas ha? Mga birit, tawagin. Birit. Ayan ang istorya. Ngayon, meron naman nakaisip. Isipin mo, dapat ano yan yung bigyan ng recognition Hindi ba? Imbes na ikahiya mo yung... Imbes na malungkot ka dun sa kapansanan mo. I-capitalize mo yun. Di ba? Puhunan mo para magkaroon ka ng hanap buhay. Tsaka yung mapabilang ka bilang normal sa society. At hindi lang yun, nakakaangat ka pa ngayon. Di ba? Kasi magiging yung iba magiging curious Di ba? Kaya
gusto nila mapuntahan yung isang lugar, di ba? Bitaw. Dahil sa ganon. Mga kaibigan, napagkukwentuhan lang po natin yan. Akalain mo, 38 minutes na pala nakalipas. Oo. At alas 9:38 na po tayo. Ang bilis sa kwentuhan lamang, mga kaibigan. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, ilan po munang mensahe ang aming ihahatid sa inyo mula po sa 8 Trimedia Broadcasting. Hahataw sa balita at komentaryo. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Trimedia Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan, Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Bingo your way to millions in Casino Filipinos Grand Bingo Fiesta. Over 6 million pesos in total cash prizes at stake. Each ticket worth 1,500 pesos earns you 4 bingo cards per game. Good for 10 games. Bingo date is on September 20, 2 p.m. hosted by Casino Filipino Pavilion. To be held simultaneously at participating Casino Filipino branches and satellites. For details, call 523-3678, 526-0337, locals 2402 and 2404, or visit www.pagcor.ph. 2,000 mga bagong upuan ang ipinamahagi ng PAGCOR-funded Pinoy Bayanihan Project sa 5 pinakamalalaking public school sa Tondo, Manila kamakailan. Kabilang sa mga paaralan tumanggap ng mga bagong armchairs ay ang Jose Corazon de Jesus Elementary School, Isabelo de los Reyes Elementary School, Magat Salamat Elementary School, Manuel L. Quezon Elementary School at Rosauro Almario Elementary School. Dinaluhan ng ilang PAGCOR officials at ni TESDA Secretary General Joel Villanueva ang turnover ng Pinoy Bayanihan armchair sa mga naturang paaralan. Ayon kay Villanueva, layo ng proyektong ito na mabawasan ang malaking kakulangan ng school chairs sa mga public school sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga silyang gawa mula sa nakumpiskang illegal logs. Ang TESDA ang siya nagmamanufacture ng libu-libong mga silya at nagbibigay ng training sa mga manggagawa ng Pinoy Bayanihan production sites. Halos 60,000 Pinoy Bayanihan armchairs na ang naipamahagi ng PAGCOR, TESDA, DepEd at DENR sa daan-daang public school sa Caraga at National Capital Region. Pinasalamatan din ni Villanueva ang PAGCOR at si Chairman Cristino Nagiat Jr. sa patuloy na suportang ibinibigay para sa nasabing proyekto. Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. Ano ito, Peter, yung kanina naririnig ko, papunta tayo dito. Nagprotesta pala, nagsagawa pala ng kilos protesta, ito pong mga vendors sa loob ng San Andres Market. Oo. Para tutulan nila at kanilang kondinahin
yung isasagawang pagsasapribado nung nasabing palengke na yan. Yan po yung sinasabi natin, binabanggit natin kahapon sa ating programa, hindi ba? Ngayon, nagsagawa sila, tinututulan nila. Alam mo pala ginawang magic Oo. at katarantaduhan nitong walang hiyang si Erap, mga kaibigan. Ang ginawa pala nila para mapalitaw na nila, kasi nga pinunan na yan ni Sulita Monsod, Oo. ni Maring Winnie, nung tinanong siya tungkol sa privatization ba yan? Yung PPP na sinasabi, yung private partnership Public-private partnership program. na programa raw yan ng pamahalaan ni Noynoy. Mm-mm. Ngayon, itong PPP program na ito, ito ang ginagamit na kumot. Para kunyari, i-justify yung illegal na pagbebenta, pagpapasa sa pribado ni ERAP sa mga Palengke. property na pag-aari ng lungsod ng Maynila, kasama na yung mga palengke. Mm-mm. Ito, ang katunayan, ang sabi ng mga vendors, hindi kami kinausap dyan eh. Hindi kinonsulta. Hindi kami kinonsulta. Tama, yun nga, Para mapalitaw nilang may konsultasyon, pinatawag sila pero Tapos na. tapos na yung deal. Di walang hiya po, sa dilang walang hiya. Parang ipinaalam lang sa kanila, eto na. Ito, tapos Oo. na. Walang hiya, sa dilang walang hiya talaga itong si Erap. Hindi ba? Walang yata. Nuknuka ng walang iya. Yan po mga kaibigan eh. Oo. Isipin mo, si Roy Balbuena may text dito. Oo. Baka nakikinig ito sa internet din. Oo. Di ba? Si Roy, Ngayon, ito, yun nga, nagsagawa sila ng kilos protesta. Ang sabi ni Winnie Monsod, ikaw ang nakarinig, Rosie. Oo. Kinuwento mo lang sa akin eh. Bago maisa katuparan daw yung PPP. Under the PPP, merong mga proseso rin yan. Merong mga requirements. Oo. Lahat naman merong requirements. May proseso na dapat i-observe o sundin. Ano ang sabi ni Winnie? Para ka sa privatization, ano ang isa pinakamahalaga? Yung kailangan ipaalam mo sa lahat ng stakeholders, lahat ng sangkot doon sa usapin o sa lugar Halimbawa, na ipa-privatize mo. Halimbawa, palengke yan. Palengke, vendors. Kausapin mo Unang-una, lahat yun. Kausapin mo. At alamin mo kung yung opinion nila Kung hindi yung pumapayag sila hindi o hindi. dikta mo lang sa kanila na i-under sa PPP yung palengke. Dapat alamin mo rin kung payag o hindi yung lahat ng stakeholders. Ayun. Hindi maganda. Yan po. Maliwanag na plunder itong katarantaduhang ginagawa ni Erap eh. Oo, pambubulag sa mga vendor. Para maisibende o maidispatcha yung mga property na yan, mapunta sa mga ginagamit nilang korporasyon na sila din naman ang may-ari niyan. Sobrang gahaman, ano? Swapang. Minamadali. Swapang Kasi talaga. magkakaroon na ng malapit na ang eleksyon, di ba? Yan po mga kaibigan. Lahat po ng katarantaduhan ginawa ni Erap sa Maynila. Kahapon nga nakikinig ako dito sa programa ni Mayor Lim. Oo. Ini-interview nila kahapon si Congressman Atong Asilo Sa hilo. tungkol dyan. Alam mo pala, itong si Congressman Atong Asilo, dati ring mga vendor ang nanay at tatay niya. Oo, totoo yun. Katunayan, tabi lang sila ng Pritil Market eh. Paglabas mo ng pintuan ng Ayun bahay na. ni Congressman Atong Asilo, pag Duramo, palengke. Oh, yun na. Ang aabuti ng Duramo, yung mismong palengke na. Oo. Ganun no eh. Yung mismong kalye. Sa tabi ng Pritil Market, ang bahay ni Congressman Atong Asilo. Sinasabi niya nga, diyan ako binuhay ng mga magulang ko eh. Oo, sa vending. Kaya, vendor. alam ko ang hirap nitong mga taong ito. Kumbaga, sektor ko to, alam isa kang musician, ikaw ang nakakaalam. Hindi ba kung ano yung mabuti at masama para sa iyo, sa kapakanan mo. Tama.
Hindi ba? Kaya ang manggagawa nga, yung mga organisasyon ng manggagawa, kaya nga dapat na leader niya manggagawa din. Hindi pwedeng ang leader ng organisasyon ng manggagawa, employer. Pwede ba yun? Pwede. Hindi pwede. Di ba? Yun ang naiintindihan ni Congressman Atong Asilo. Kumukulo daw ang galit ng mga vendors ngayon. Hindi lamang yan, ha? Marami pang kasunod yan. Nakaumang na nga yun sa Sampaloc eh. Naku, trabaho. Sa trabaho. Ba market. Ayun, no? Yung palengke public market naman doon, nakatakda na rin pong nakawin Naku po. at ibulsa ni ERAP. Ito yung Sampaloc Market, di ba? Yung kanto ng Ligarda, saka malapit sa may Bustillos. Bustillos. Oo. Oh. Ayun. Tsaka yan mga public market yan eh. Hindi naman private market yan. At Sa saka- pangalan lang eh. Pamilihang bayan. Saka may, di ba, nasa Public batas, market. pag Parang public school. Pwede mo bang i-privatize yung public school? Hindi. Sabagat ang intensyon ng serbisyo sa publiko. Tama. Ganyan din yung public market. Ang ginawa nila technicality dyan, hindi naman na niya aariin ng publiko eh. Ipauupa lang. Lease, pero 25 years. Pero mo, patay na tayong lahat. patay ka to. Akala ni ERAP, buhay pa siya noon? Ay, 25 years? hindi na, wala na. Ay, hindi. Tsaka Baka di ba akala may niya batas? ganun eh. Yung reklamo nga nung Quinta Markets, Quinta Market vendors, may batas daw na dapat ang unang-unang aalokin mo kung ipaprivatize mo yung... Sila. Oo, yung cooperative ng Magtayo vendors. sila ng Lahat ng palengke sa Maynila may cooperative. kooperatiba. Oo. Para lang nakatira ka sa isang bahay. Oo. Pagka yun ay ibebenta, Ikaw ikaw, unang ang aalok yun. priority. Mm-mm. Kung Tama. pwede mong bilhin. Oo. Hindi, pinaalis agad sila eh. Sinabi sa kanila na ibenta na eh. Oh. Wawa, no? Naipaupa na. Kaya illegal na illegal eh. Kahit na gamitin pa nilang kumot yung PPP na yun eh. Siyempre, hahanap ng ano yan eh. Hahanap ng paraan para Lumusot. bigyang katwiran yung kabuktutang ginawa nila, di ba? Tama. Yung yung pag-iimbut na ginawa nila sa mga ari-arian ng lungsod ng Maynila. Ang ginawa ni Erap. Ang pinakagarapal yung underpass sa Lacson. Oo, Sipin mo, daanan ng tao, gawin mo yung kalye, yung kalye yun eh. gawin mo department store. Oo. Ganun ang ginawa dun eh. Ni Yung walang mall? titulo yun, ha? Oo. Walang titulo yun. Para maging... Underpass. Alam mo Para kung ano maging mall? titulo nun? Ano? Yung mapa ng Pilipinas. Tsaka dyan, Di ba? nagkamali ang konseho dyan. Oo. Bakit nila pinalitan ng pangalan na Victory ba? Oo, Victory Lacson. Victory Lacson. Merong ano yan. Merong batas yan. ordinansa na ang pangalan niyan, Arsenio Lacson. Oh, underpass. Bakit yung pinalitan? Oo. Meron ba? Nirepeal nyo ba yun? Oo. Yun ang tanong dyan. Oh. Sino yung may-ari ng Victory? Si Lacson ba? Oo. May-ari niya si Acusar. Yun. Putol. Nabayaw ni Ochoa. Di ba? Bueno, iyon po, isa lang yan, ha? Ilan lang yan sa mga nasasaksihan ninyo na noon pa namin sinasabi. Oh. Hindi ba? Isa-isa Tama. na nagkakatotoo. No? Manila Zoo. Unang-una niya yung pala, no? unang-una pala niyang kinamada yun, ano, pag-upong Yung Manila niya. Zoo. Oo. Oo. Inalok agad sa Koreano. Ang mahal na ang laking halaga doon. Alam mo, kung si Atienza nun tumagal-tagal pa, nakuha ni Atienza yan eh. Kasi pinlano yan sa panahon pa ni Atienza eh. Yung pagsasa pribado niyan eh. Mabuti na lamang naupo sa Maynila si Mayor Lim eh. Oo, tama. At hindi pumayag si Mayor Lim dahil meron na nun eh. Meron ng deal nun na niluluto na nung panahon ni Atienza. Kinansel lang. Siguro gustong ipagpatuloy nung panahon ni Mayor Lim, ayaw hindi pumayag si Mayor Lim. Tama. Ba't ipa-privatize mo yung mga hayop? Oo. Hayop yan. Ay, ba, private. Si Erap nagpanggap pa nun na sympathetic dun kay Mali, yung elepante, kesyo ibalik na raw dun sa pinanggalingan niyang bansa. Yung pala, bebenta yung bahay ni Mali. Oo, kasi daw, ba't daw ibebenta niyo yung Manila Zoo? Sa ano natin lalagay yung hayop? Yan.
Eh doon sa City Hall, puro kami hayop doon. Yun. Hindi ba alam? Oo. Ay, kawawa naman sila dito. Oo. Eh doon kasama nila kami, magkakasama kami ron. Di ba? Ang pagkakaiba lang nila, nakadamit sila. no? Napasubo Yung mga dyan si hayop Erap, wala. dyan sa mga public market na yan. Ang daming galit sa kanya dyan. Oo. Ang dami niya, makakala niya kukunti yan. Times, Di ba? times 10 Kung ang yan bawat isang 10 vendor. public market, ilang vendor yan, ilang pamilya yan. Mm-mm. Galit na galit sa kanya. Oh. Eh wala, yung pera eh. Oo. Gusto Ayun. niya maging sidewalk vendor lahat, yung stall owners, para makikila nila. Nako. Hindi. Ano, yun latak. Oo. Mm-mm. Pati latak pagkakitaan natin. Oo. Hindi ba? Kawawa nung Eh Ben, may babatiin tayo. Babatiin natin yung hipag ni Oscar De Jesus. Mm. Si Oscar, taga Los Angeles, pinababati niya ang kanyang sister outlaw Mm. na si Mylene Vitali Mitra ng Happy Birthday. Ito'y taga BF Resort Las Piñas. Sister, outlaw ba? Inlaw? Outlaw raw eh. Alam mo si ilang taon na kaya to? May 80 anyos na kaya ito. Alam mo si Oscar, binabago niya ng edad eh. At ito raw eh, huling birthday na ng kanyang hipag. Sa taong ito. Ayun. Hindi ba? Siyempre, ang birthday natin pa isa. Taon. Isa-isa Taon-taon lang bawat yan. taon. Isa lang. Masama yung nagbe-birthday ka na marami. Yung dalawa-dalawa. Marami Diba? kamahingan. Sipin mo, 2 beses ang birthday mo isang taon. Di, ang tanda mo agad. Eh, di si Mang Atong, 100 plus na. Oo, doble. Di ba? Kaya isa lang ang birthday eh. Happy birthday. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy tayo. Si Ray Balbuena, meron ditong mensahe. Mga Manila vendors lalaban kahit suntok sa buwan paghahain ng graft and corruption sa ombudsman. Sila ERAP at ilang opisyal dahil sa maanumalyang pagsasapribado sa Quinta Market at may 17 public markets, 17 pa pala na nakaplanong isa pribado. Inumpisahan na San Andres, isusunod Trabaho Market, New Antipolo Market, Pritil Market at Sampaloc Market. Joint venture at privatization ng plataforma ni ERAP sa Maynila para sa sariling agenda at family corporation. Tama. Kaya itong si ERAP po na sinungaling, di nagsisi ngayon si Isko Moreno. Oo. Kung hindi po siya nagpakita ng maagang kawalanghiyaan niya at naglabas ng tunay na kulay ng balat niya, mga kaibigan, ano sana ngayon si Isko Moreno? Mayor putong-puto. Oo, kayang Walang kahirap-hirap, di ba? Eh, yun po nagmadaling magnakaw, nag-imbita pa ng mandarambong. Akala naman niya, mauto niya yung mandarambong. Ang akala niya, kaya niyang paikutin pagka nadala niya si ERAP sa Maynila, napapasok niya rito, at nanalo, kaya na niyang pasunurin sa lahat ng gusto niyang mangyari. Oo. Ang ginawa pa niya iniskaplok. Pati yung anak ni ERAP na si Jackie Estrada, di ba? Oo, tama. Binarbecue niya yan Barbecue. Hindi naman siya doktor, in-injectionan niya yun.
Nangayayat, ano? Ba't mo in-injectionan yun? Nangayayat nung in-injectionan ni Isko. Ano ba in-injection mo ron? Yung ba stem cell? Hindi. In-stem cell mo eh. Hindi ka naman Si wrestler. Jackie. Hindi ka naman wrestler. Tinumba mo. Nangayayat. Lahat Jackie ginawa mo, eh. oh. Oh, para makapagkunyapit sa kapangyarihan. Kala niya, dahil Mabablackmail doon, niya si Erap. hawak na niya sa itlog si Erap. Hindi niya alam, yan ang matandang ahas. Naku po. Si Zuma yan, Zuma. Kumbaga sa lipunan ng mga demonyo, yan si Satanas. Paano mong paglalakuan yan? Si Lucy. Tauhan ka lang yan. Di ba? O, demonyo ka lang eh. Satanas yan eh. O, sipin mo yan. Ngayon, ang sabi ni Erap, paulit-ulit ito. Baka nakalimutan nyo na naman. Ang sabi ni Erap noon, isang term lang ako eh. Tapos bibigay ko na kay Isko eh. Siya susunod na vice. Paulit-ulit eh. Nasarapan. Uy, masarap pala magnakaw dito. Ang dami palang mananakaw dito sa Maynila. Ha? Buti na lang eh. Hindi magnanakaw si Lim. Kung magkataong magnanakaw si Lim, wala akong nanakawin. Ha? Kaya ngayon, tuwan-tuwa. Ngayon, sabi ni Erap kay Isko, tumakbo kang senador. Ito, kumakalat na balita. Oh. Tumakbo kang senador. Di ba pinatakbo? Dumeklara naman. May paikot-ikot pa ang tarantado eh. Akala niya, di siya mahihilo. Pagdating ng eleksyon, mahihilo ka rin, Isko. Sino boboto sa'yo? Paano ka mananalo? Kahit daling ka pa ng partido, demonyo. Ewan ko, anong arithmetic ang magpapaliwanag na kaya mong manalo bilang senador? Ha? Dito nga lang sa Maynila, susuka ka eh. Ngayon, ito na ang balita. Kumakalat na kinukumbinsi ni Isko lahat ng pwede niyang makumbinsi. Balak niya tumakbong mayor. At sinasabi niya dun sa mga barangay na pagtulong-tulungan na nating ibagsak si Erap, mapalayas dito sa Maynila. Pagkatapos mong ipasok dyan, ngayon papalayasin mo naman. Bakit daw? Kasi raw, wala nang planong umalis ito. At hindi na ito aalis sa pwesto. Papalit nito, kamag-anak nito. Ha? Kaya nga si Isko, iniisahan si Erap eh. Di ba nagpapa-interview? O si President Erap, pwedeng presidente yan. Yan. Nang sa ganon, pag tumakbong presidente, kahit sino patakbo eh. Alam ba, patatakboy ni Erap, balita yung asawa niya. Si Loy Estrada. Mayor. Mayor sa Maynila. O sino man sa miyembro ng pamilya ni Estrada. Tatakbo si Isko na mayor. Yan ang tandaan ninyo. Kung si Erap, magdideklarang presidente. Ang problema ni Isko, pareho sila ni Francis Tolentino eh. Nang ipupuhunan sa pagtakbo, tapang. Tapang ng? Hiya. Sapagkat anong mukha ihaharap mo dyan? Ha? Paano mo ipaliliwanag ang mga kabuktutang pinaggagawa mo sa Maynila? Ha? Nag-imbita ka pa, ipinahamak mo mga taga Maynila sa nangyari. Ospital lang bakit kami siningil ngayon? Samantalang nung banat kayo ng banat kay Mayor Lim. Libre ospital. Libre ang gamot. Libre ang CT scan. Lahat ng facilities na available. Mga laboratorio, libre lahat yan. Ngayon, ultimong bulak. May bayad. Nagtatanong pa lang kami, sinisingil na kami. Hindi ba? Oo, tama. Well, nagpalista ka pala, magbabayad ka na. Ay, doon nga yung nagpa-check up yung may sabi, kung inuubo Sabi, ano ba sakit mo? Ubo. Inuubo ako. Sige nga, umubo ka nga. Dahil, lakasan mo. Sige pa. Dok, ano ba sakit ko? Inuubo ka.
Baka nabayad. Bayad Siningil na eh. agad. Sa ospital ng Maynila, mga kaibigan. Oo. Ano pa ho ang walang bayad ngayon sa Maynila? Ano? Hindi, ano pa nga? Wala na. Kaya yung mga nagtatanong, Ultimo pag-ihi mo, may bayad mga public Oh, toilets CR. 10 piso ha? kita mo na. Iihi. Ginawang malaking kubeta yung Maynila. Oo. Lintik na kababuyan ang ginawa ni Erap dyan. Diba yung waiting shed na iba sa Maynila may CR? Oo. Pag umihi ka doon, pedestrian ka, syempre maiihi ka. Oo. Bayad ka 10. Lintik ang negosyo nito mga ito. Mahal pa sa pamasahe, no? Pinagpawisan ng Public dumi. toilet yun. Oo. Ipi mo. Yung divisorya na lang. Oo. Kalain mo, nagulat ako. Ganun na pala ngayon yun. Wala na palang karsada ron. Puno na ng vendors. Vendors eh. Vendor, no? Hindi ba? Vendor capital. Saan of ka the dadaan? Philippines. Dadaan ka doon sa vendors. Yung pagitan ng mga hawla. Doon ka Oo, magdadaan. Tama. Super sikip nun. Yung Avenida, ganun. Lahat, Carriedo, di ba? Ay, sus Mariosep, binaboy ng husto eh. Sinagad sa buto eh. Oo. Ha? Ngayon, paano kayo mananalo? Sabi nga eh, si Era po ba mananalo pa sa Maynila? Umiiyak eh. Umiiyak. Kausap, Oo. parang awa nyo na, mananalo pa ho ba? Alam nyo ako, hindi ako manghuhula. Oo. Kaya, masasabi ko, mali tanong nyo. Oo, ano? Baguhin nyo na lang. Oo, bago. Ano tatanong ko? May natutuwa pa ba kay Erap? Yan. Gandang tanong. Di ba? Doon lang sa pagkakataas ng amilyar na 300%. Oo. Tsaka mga bayarin sa buwis. 300%. Pag may natuwa kay Erap doon, gago yun. Oo. Si Raul. Galit na galit yung matanda. Isipin mo ikaw, nagbabayad ka dati ng 1,000 panahon ni Lim. Tinaas na nga ni Atiense, binalik pa ni Lim sa dati. Oo. 1990s pa yung kwan eh. Yung rate. Yung halaga Oo. na binabayaran, binalik ni Mayor Lim eh. Oo. Isipin mo, ito, sintido ko mon. Oo. Nagbabayad ako panahon ni Lim, halimbawa, 1,000. Oh, 1,000. Ngayon, sinisingil ako, 4,000. Mm. Siningil kita, natuwa ka? Maasar ako ron. Ha? Maasar ako ron. Baka mamura mo si Erap. Oo. Saan ka makakakita ng tao? Ang galing ni Erap, siningil ako 4,000 nang walang yang ito. Tarantahan dito. Ha? Yung may sakit. Nagbayad ka na ng 4,000. Walang yang kang Erap ka. 4,000 ang siningil mo sa akin. Meron bang ganon? Ganyan din yung mga Mm. yung mga biktima dyan sa mga public market. Oo. Palagay mo, matutuwa yun. Ang galing ni Era po. Tinanggal kami. Wala kaming hanap buhay. Inagaw yung kakainin namin. Tuboto ko uli yan. Para mamatay na kami sa gutom. Ayan po. Oo. Hindi ba? Sino si Raulo yun? Oo. Hindi ka mabubuo. Logic lang eh. At yun ay alam ni Erap. Oo. So ano ginagawa ngayon ni Erap? Nagtatawag ng mga flying voters. Nagpapapasok ng mga kung saan saang lupalop ng galing at ipinarirehistro. Ayan, ipabusisi ninyo yung Universidad de Manila, yung listahan ng mga enrollees nitong last enrollment. Tignan ninyo kung ilan ang mga nagsasabing taga Maynila dyan at papuntahan ninyo yung mga address na ginamit. Baka ang ginamit pang address dyan yung Concepcion dyan sa Loton. Oo. Yan Loton ho, walang tao dyan. Walang bahay. Walang residential dyan. Puro commercial ang nandyan. Ang alam naming residente lang dyan sa Loton, si Andres Bonifacio. Yun ang may bahay dyan eh. Di ba? Oo. Pero bahay, wala po Oo. Paano nagkaroon ng barangay dyan? Paano naging barangay yan? Oo. Ngayon, dahil nga mabubuko na, Oo, yan. napalsipikado yung barangay Loto na yan, kinakargahan ngayon itong walang yang si Tayabas. Itong hayop na matandang ito, kahit saan malagay ito,
Gawalan Ha? niya. Talagang mandurugas ito eh. Kasabwat ng mga kawatan. Naku po. Ang daming kaso niyang animal na matandang yan ha. Si Tayabas, Benjamin Tayabas. Nung yan nasa PLM, hanggang ngayon nakatenga mga kaso niyan sa ombudsman. Ewan ko kung may naisampa na sa Sandigan Bayan. Alam mo ba kung gaano kakapal ang demanda sa mga walang yan Oo. sa PLM? Ang kapal. Dinala sa akin eh. Dinala sa akin nung nagdemanda eh. Oo. Dating nagtuturo yun ng physical education sa pamantasan, tinanggal nila. Teacher. Bata pa yun eh. Si Professor Oliver Felix. Oh, mga kaibigan, yan na nagdemanda dyan. Ang ginagawa nila ngayon sa UDM, yung Universidad de Manila, nitong last enrollment pala, ni-refuse na makapag-enroll. Hindi tinanggap yung mga taga Maynila na sila ang mga dapat unang makapasok. Oo. Ha? Tama yun. Sapagkat yan, ang nagtayo niyang eskwelang yan, hindi sila. Alam niyo ba kung sino? Sino? Si Mayor Lim. Yan ang dating City College of Manila CCM dati. na ipinatayo ni Alfredo Lim nung siya po ay unang nanungkulang mayor nung kanyang first incumbency nung dekada 90. Galing ni Mayor. Pinatayo niyan. Doon unang nag-campus yan sa PNB building na balak ding isibende ni Erap ngayon Naku. na pinasunog pa nga. Kaya pinasunog yun para bumaba yung value. Oo. Tama. Ha? Tama. Para nanakawin nila yung pera. Bebenta nila na mataas, palilitawin nila mababa. Oo. Binenta. Dahil sunog. Oo. Yan ang dahilan. Ano sinabi natin? Yung parola nung nasunog, Ayan. ano sabi natin? Pinasunog kayo ni Erap eh. Oo. Di ba? Mm. Ano sabi ng mga gago? Naniwala pa eh. Hindi. Nababalik sila. Babalik kami anyo ni Erap doon. Naku po. On-site Hindi na kayo relocation. mababalik yan. Loko, ayan. Asa na? O yan. Pinagtatapo na kung saan-saan at may natitira pa hanggang ngayon Oo. 50 pamilya na nagkukuta pa rin dyan sa evacuation center na ang nagpatayo rin si Lim. Kung walang evacuation center na naipatayo si Lim, asan kayo ngayon? Sa kalye, sa bangketa. Sa karsada kayo ngayon nakatira. Sinunog na kayo, hanggang ngayon, naniniwala pa kayo sa panluloko sa inyo. Na sila daw sabi ni Erap, di ba, nung pagkatapos ng sunog, magkakaroon na niya ng pagkagawa ko niya kayong bahay. On-site relocation ang sabi O ngayon, nasan? Wala. Kailan pa yung sunog? Marso pa yun. Oo. Bakit? Kasi po, hindi pala si Pangilinan yung may project doon. Si Rason. Mali pala tayo doon. Si Rason pala. Enrique Razon. Si Rason na Para magamit sa negosyo yung parola. Oo. Yan ang katotohanan. Natambakan ng container yun. Bakit ho natin nasabi yun sa umpisa pa lang? Sapagkat ganyan-ganyan ang ginawa ni Erap sa San Juan. Sa Corazon de Jesus. Para nila makuha yung lupa, ipinasusunog nila. Kamukha yung palengke, agora, na dati public market. Para may privatize, dahil ayaw umalis nung vendors, pinasunog yung palengke. Nung maitayo, kanisino may-ari? Private. Si Gia. Ngayon, yung pinagtayuan ng City Hall. Oo. Siyempre, kwarta yun, di ba? Oo. Ayun po, sinunog. Pasko. Yung Araw pong ng mga Pasko mismo. squatter. Una, dinidemolish. Hindi pumayag yung mga tao. Lumaban sila. Laban yung tao ron. Nagpunta pa si Erap doon. At gusto pa, ipahuli pa yung mga lumalaban. Yung mga Binuli pa yung mga residente. minura pa. Ngayon, ayun yung pumayag. Ayun, nasunog. Sinunog, no? Ano yun, nasunog na kusa?
Saka talagang heartless kasi araw 25 yun December, di ba? Nung Paghukom na ba? Sinunog 2012. At bumababa na ang apoy sa langit, Naku kaya po. nasunog. Hindi, pinasunog. Yung yatang inutosang magsunog, nawala na eh. Hinunog din. Sunod na rin. Buti, ibinao na rin eh. Oh, mga kaibigan, yan po Kakanta yun. katotohanan. Kaya sa mga nagsisisi, ang sabi ni Erap, hindi pa naimbento ang pagsisisi sa una. Oo. Lagi sa huli. Oh, kaya sorry na lang kayo. Siya may sabi niya na, Oo. hindi pa naimbento ang pagsisisi sa una. Kaya kahit walang yain niya, okay lang. Oh, Kasi kaya huli- naisahan ko kayo. Yun ang ibig sabihin, di ba? Oo. Tumanggap kayo eh. Oo. Di ba yung sa palengke, sa Quinta Market, nagsisisigaw? Oo. Napakawalang iya mo, Erap. Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob. Binoto ka namin. Pagkatapos ka namin iboto, mahayop ka. Ah. Ganito ginawa mo sa amin. Ayan po eh. Oh, yan. Nasaan ang pagsisisi? Nasa una ba? Nasa huli. una? Sa huli. Si Huling. Nasa Huling Quinta. pagsisisi. Matanong ko lang kay Omar. Oo. Kilala mo si Dr. Jose Rizal, di ba? Oo. Kanino siya huling nagpaalam? Ba? Di ba meron huling paalam? Ano? Oo, huli. Oo. Huling paalam ba yun? Las Pero. Kanino siya huling nagpaalam? Nabasa mo ba yun nung nag-aaral kayo? Kanino? Ngayon, nag-isip po, pati si ko, ano? Si Jim. Si Jim. Kanino siya huling nagpaalam? Hindi niyo napag-aralan? Hindi. Ha? Option ni Yung huling paalam ni Rizal? Di ba kapo National Heroes Day? Oo. Oh, pwede pa eh. Alam mo kung kanino? Kanino? Kihuling. Huli. Si Aling Huling. Yung huli. Huling pa, sabi niya, huling paalam. Huling. Yung sinong huli. Sinong ano? Mabenta kay mga atong eh. No? Ano yun? Yun ang huling, Huling. huling pag-ibig ni Rizal doon. Yung huling. Ayan po mga kaibigan, no? Huli. Nandito na po tayo sa oras ng kalusugan ay kayamanan. Gusto ba yung Mahal, magpapayo ka ulit, Doc. manggagamot ba tayo ngayon? Hindi, Ha? wag muna. Dahil baka masobrahan. Alam niyo kasi, Dumami pasyente natin. ito si Peter, dating albularyo to eh. Alam mo yung albularyo? Oo. Ba't nawala na yan? Oh, yung isa yung albularyo, herbal eh, galing sultang albularyo. Elbar. Oo, patapal-tapal yun. Kasi Mang Kepring, Oo, yan. yun ang magaling na albularyo eh. Oo, Talagang pag pinapalang ka nun, Yari. galing. Sige, magbe-break muna ho kami ha. Wag muna kayong aalis. At kami po ay magbabalik para sa programang Kayamanan ay Kalusugan. Naloko na po ha. Baliktad, kalusugan ay kayamanan. Ayun, dito, baliktarin mo na. At ang magsasalita po at magpapayo sa inyo, mga pasyente muna. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Trimedia Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga.